vessel tossing to and fro in a storm of sin and strife. Till a hand of grace reached out to me and safely led the way. When I think of where He brought me from, my grateful heart can sing. Where would I be had He not reached for me and saved me just in time? When it seemed as though all hope was gone, He slipped His hand in mine. From a rugged cross I heard His sweet voice calling out my name. And since the moment Jesus rescued me, I've never been the same. When I think of what He's done for me and all He's brought me through, I can say it's just a miracle that only He could do. He was there in tears of sorrow, in every tear of joy I cried. I wouldn't want to live one single day without Him by my side. Where would I be had He not reached for me and saved me just in time? When it seemed as though all hope was gone, He slipped His hand in mine. From a rugged cross I heard His sweet voice calling out my name. And since the moment Jesus rescued me, I've never been the same. If I praise Him for a million years and for eternity, I can never thank Him quite enough for all He's done for me. Where would I be had He not reached for me and saved me just in time? When it seemed as though all hope was gone, He slipped His hand in mine. From a rugged cross I heard His sweet voice calling out my name. And since the moment Jesus rescued me, I'm so glad He rescued me. I've never been the same. Amen. Salamat kayo, no, ladies, sa inyong special. We are blessed by your special. Kung na-bless mo, say amen. Okay, karong hapon may gala akong ginahangyo tanan sa pagtindog. Dili na to ni dugayon. Let's open our Bible to the book of Luke, no? Let's go to the Gospel of Luke, chapter number 5. Na usa sa mga pinaka-importante nga pagtulunan nga ihatag na ako sa inyo karong hapon. And what is that, Pastor? In the area of our faith and obedience to God. Amen? Daghan mo mga Kristohanon mga igsoon nga napakya sa aning area sa ilang kinabuhi. Ang kaning ilahang pagsalig nila sa Ginoo gilang obedience na. Because sutihan ta mo mga igsoon, if you fail to believe and trust God, you will never obey Him. So kaning faith nato, kaning trust nato o kaning musita ka na magigala, kaning atong faith sa Ginoo, ating atong obedience ato, magsabay gid sila. Di ko mo to nga kaning Kristohanon nga nagsalig Ginoo, di mo sunod sa Ginoo. Ang Kristohanon nga gasalig sa Ginoo, gasunod sa pulong sa Dios. Gatuman sa iyang mga kasuguan. Amen? Tungod kay naa siya isalig diha sa Ginoo. So karon magigala, let's read from the Gospel of Luke, chapter number 5. And sugdan na basa diri sa verse number 1. Luke chapter number 5. Unya, verse number 1. Kung nana mo diha, say amen. The Bible says, and it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God,
he stood by the lake of Gennesaret, and saw two ships standing by the lake. But the fishermen, ang mga mangingisda, nanggawas na gikan kanila og nagahugas sa ilahang mga pukot. So, mana sila pangisda. And then verse number 3, and he entered into one of the ships, which was Simon's. Kaning Simon's ceremony si Peter. And prayed him that he would thrust out a little from the land. Nga mihangyo no si Kristo diya sa iya nga unta mutuklod siya jutay gikan sa yuta. Og siya milingkod ug mitudlo sa katawhan gikan sa sakayan. So gigamit niya ang kaning boat ni Peter as stage kung asa nga diha si Kristo magtudlo sa mga katawhan. Verse number 4. Karon sa diha nga siya miundang na sa pagpanulti, siya miingon ngadto ni Simon, launch out into the deep. Lawig ngadto sa lawod, adto dito sa lawod, ug itaktak ang inyong mga pukot alang sa usa ka suhot. Og si Simon nga nagatubag miingon ngadto kaniya, magtutudlo kami naghago sa tibuok gabi ug wala joy nakuha. Apan bisan pa niana tungod sa imong pulong ako mutaktak sa pukot. Versikulo 6. Ug sa diha nga sila nakabuhat niini, sila nakakuha usa ka dakong panon sa mga isda ug ang ilang pukot nagisi. So wala naka-cater no ang ilahang pukot mga igsoon, even ang ilang boat nila tungod sa kadaghan nga isda nga nakuha nila. So kulangon ang katong boat nga gigamit nila sa mga isda nga nakuha nila mga igsoon. Versikulo 7. Ug sila misinyas ngadto sa ilang mga kauban. Versikulo 7 na ta ha. Ug sila misinyas ngadto sa ilang mga kauban nga dito sa lain nga sakayan, nga sila kinahanglan nga muduol ug mutabang kanila. Ug sila miduol ug mipuno sa duha ka sakayan. Mao nga sila misugod sa pag-unlod. Sa diha nga si Simon Pedro nakakita niini, siya mihapa duol sa mga tuhod ni Jesus nga nagaingon, palayo gikan kanako. Kay ako usa ka makasasala nga tawo o Ginoo. Kay siya nahingangha ug ang tanan nga didto uban kaniya sa suhot sa mga isda nga ilang nakuha. Ug mausab si Jacobo ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo nga mga kauban ni Simon, ug si Jesus miingon ngadto ni Simon, ayaw ka hadlok, sukad karon ikaw mangisda og mga tao. 11. Ug sa diha nga sila nakadala na sa ilang mga sakayan ngadto sa yuta. Sila mibiya sa tanan ug misunod kaniya. Ang atong mensahe karong hapon mahigala kay nag-title siya aning Just Trust God and Obey. Just trust God and obey. Amen? Trust God and obey. Mao ni atong mensahe karon. Let us pray. Ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong. Amahan mo nga langit nun, salamat kayo sa another nga higayon, nga gihatag nimo sa mga karon, Lord. Thank you, Lord God, for showing us a passage of scripture from your word, Lord, para dinhi mi Ginoo mukuha og mga pagtulunan para sa mo ang kinabuhi. May thou use it, Lord God, for our life so that we would become the kind of Christian that you want us to be. Lord, gamita kini Ginoo to encourage everyone here, especially sa mga katawhan nimo. Help me also as I speak this afternoon. I pray, Lord God, that you guide me. Guide my tongue and use my tongue to speak your word. Fill me with your Holy Spirit and give me, Lord, wisdom. And I pray that as I preach, ikaw, Lord, magtingog sa mga kasing-kasing sa imong katawhan. I pray, Lord, nga kini nga mensahe, Lord God, makatunan nila ni Ginoo ilaha kining gamiton diha sa ilahang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Lord God in heaven, we commit to you, Lord, these things. Bless the message and the preaching of your word. I pray this in Jesus' name. Amen. Salamat. Pwede na mo maglingkod. Abi niyo may gala kung ang Ginoo magpadala og milagro sa atong kinabuhi, dili gyud nato mga igsoon ma-measure ba? Di nato masukat. Dili nato mga igsoon makuan. Dili nato mga igsoon matagnaan kung unsa kadako ang iyahang ihatag sa tua. Kaya nga naman may galang, kung ang Ginoo mga igsoon muhatag siya sa tua, muhatag siya dako kayo sa tua. That's how generous the Lord is in our life. Amen? Ang Diyos mga higala, wala siya i-withhold sa imo basta ikaw mga igsoon matinumanon ka o kanang matulid ang imong kinabuhi.
That's what He promised for His people, mga higala. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Amen? So kung ikaw, mga higala, nagmatinud-anon ka sa imong kinabuhi, unya imuhang gitulid, gitarong nimo, gisubay nimo ang imong kinabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo, you will never lack nothing in your Christian life. Amen? Musa ang Kristohanon nga nagmatinud-anon diha sa Ginoo, dili angay mabalaka sa iyang kinabuhi. Because life, mga igsoon, as what we learn from the Bible, is more than meat. You know, there are many things in life nga atong ginakabalakan nato, pagkaon, mga bayrono nato para ugma, ang future ato mga higala. But God told us, mga igsoon, nga dili dapat nato ikabalaka ang ato ang ugma o ang mga butang nga atong gikabalakan. Nga naman, mga igsoon, life is more than meat. Amen? Daghan pag mga butang sa kinabuhi, mga igsoon, nga kinahanglan tan-awon nato mga higala. Pero ang akong isulti sa iyong tanan, mga igsoon, karong hapon, nga kung ikaw magkat-on ka diha sa imong kinabuhi, nga mosalig ka sa Dios o sundo nimo sa siya diha sa imong kinabuhi, mga higala, dili ka magkulang sa mga panalangin sa Ginoo, and you will never regret in life. Amen? Kaya ang pinakanindot nga buhaton sa Kristohanon diha sa iyang kinabuhi, mao ang pagsunod sa Ginoo. Mao ang pagsunod sa iyang mga kasuguan. Mao ang pagsunod sa iyang mga mando. Mao na may higala ba, no? Kung tanawon nato dinhi, no, sa senaryo sa Lucas kapitulo 5, nakita nato may higala that, you know, all night sila Peter, nangisda sila, but they caught nothing. You know why? Because kung ang Diyos wala diha kauban nimo maigsoon, you will never caught anything in your life. Bisan pa, mga higala, paminaw mo, bisan pa nga naa kay ginabuhat diha sa imong kinabuhi, you expect something out of it. Kaya nga naman, mga higala, you expect nga pinagi sa imong pagpaningkamot, pinagi sa imong ginabuhat, na kay ma-harvest, mga higala. Pero kung wala ang Ginoo diha, mga higala, sultian ta mo, wala gyapon kay ma-harvest. Because ang harvest, mga higala, paminaw mo, ang harvest wala sa dagat, wala sa boat. Ang harvest naa sa obedience. Hello? You see, daghang mga tao, mga higala, nagsalig sila sa ilang trabaho, nagsalig sila sa ilang mga resources, nagsalig sila sa uban nga mga tao, mga higala, nag-expect sila nga gikan nila diha sila maka-harvest, mga igsoon. Pero dili, mga igsoon, ang harvest naa sa obedience. When you obey, there will be blessings that will come to your life. Nakita ninyo sa diha, mga igsoon, naa na ang presensya sa Ginoo. And when the Lord told Simon Peter to launch out into the deep, sige, balik dito sa lawod. Ikuha na yung pukot ninyo. Ilabay balik. Panguha mo isda. At first, may higala, no, reluctant kayo si Peter. Nga naman, bago lang ko sila ng isda, tibok gabi, unya wa sila nakuha. Unya, pabaliko na po mi sa Ginoo. Lord, mubalik na po mi. Gika na mi dito sa lawod. Nangista na mi tibok gabi. Kapoy na kayo mi. Gusto mi magpahulay. You know what? Na yung mga tao nga, ingunana ilang isulti diya sa Ginoo. Ingunana ilang irason diya sa Ginoo, mga higala. Pero sultihan ta mo, kung ang Ginoo musugo sa imuha, salig lang sa iya ug tumana ang iyang gisulti sa imuha. Amen. Kay pag imuhang sundon ang giingon sa Ginoo sa imong kinabuhi, mga higala, dili ka magmahay. So unsa ang giingon ni Peter? Nevertheless, at thy word. Sige, Ginoo, kay gisulti man nimo, sige, moadto ko dito sa labod. Unya, sa dihangan ning sunod sila sa pulong ni Kristo, what happened, mga higala? When they obey, paminaw, when they obey, they caught a multitude of fishes. Amen? Bisan ang ilahang pukot nila, mga higala, wala nakakaya. Their net was broken. So nalawag sila og lain nga mga kauban, nga mutabang sa ilang anuman. Ang katong bangka nga ilang gigamit para sudlan nila mga isda, napuno na. So nanawag na po sila lahi, mga igsoon. Ug dito nila nakita how great God is. Dili nimo makita how great God is. Dili nimo makita kung unsa kadako o kagamhanan ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, mga higala, until mo obey ka sa iyahang pulong. The requirement is trust and obey. Amen? Trust and obey. Sa kanta giingon, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Mao gina mga igsoon ang gihatag nga duty sa Ginoo para sa atong tanan, because faith pleases the Lord. When we learn to trust God, that will please the Lord.
diha mahimaya ang Ginoo. Kay kung ikaw magsalig ka sa Ginoo, may gala, you are honoring Him. Because you are saying, may gala, nga ang Diyos masaligan siya. Kinahanglan, diha nato ibutang atong pagsalig sa iya. Bisag unsa yang isulti sa to, bisag unsa yang gimando sa to, sundon lang nato. Bisag di nato masabtan. Bisan na ay mga mando niya nga para sa to, murag illogical kayo, pero sige lang, sundon lang nato ang gingon sa Ginoo. Kay nga naman, naa sa iya ang pinakamaayo para sa tong kinabuhi. And He knows what He's doing. Amen? Mao na may gala ang gibuhat ni Peter. Even though mga igsoon, nakita nila diya sa ilang human eyes nila. Kay bago lang ko sila ng isa, wag yun sila nakuha, wag yun isda mga igsoon. So walay harvest. Pero sa diha mga igsoon, nga ang Ginoo nagsulti sa ilaha, paminaw mo, walay imposible sa Ginoo. Amen. Bisan may galang, ikaw naadira niya, wa kay nakita at first, pag ang Ginoo gani, musulti sa imuha, ug mumando sa imuha, ug na siya ipabuhat sa imuha, buhata lang, kay na kay makuha, gikan dira. Amen. God is the source of all blessings. Siya ang source. Pero sultihan ta may gala, ang condition sa Ginoo mga igsoon sa blessing is obedience. Amen. Abi ba na ako pastor, ang blessing is libre. Libre ang blessing. Pag ihatag niya ang blessing sa imuha, di na niya pabayaran sa imuha mga igsoon. Imuha na kay reward na sa imong obedience nimo sa iyaha. So ang mga panalangin, reward siya sa tuang pagsalig ug sa tuang pagsunod sa Ginoo. If you learn to trust God and obey His word, then God will reward you for your obedience. That's why i-bless ka niya. Pila ka panahon sa itong kinabuhi nga sarado ang pultahan sa itong mga igsoon. Dili ta makita og door, dili ta makita og opportunity, wa tay makita it. You know what? Ngit kayo sa tuang atubangan nato sa itong unahan nato may galang. Ano man? Until nga ikaw musalig ka sa Dios ug musunod ka sa iya, diha pa niya ipakita sa imuha ang dalan. Amen. You know what? Naay mga things nga ipabuhat ang Ginoo sa tumigala nga murag illogical kayo para sa tuwa. Nga para sa tumigala kung atuwa lang banong kanang tan-awo na tumanong dili na to ma-figure out. Naay mga ipabuhat ang Ginoo sa tumigala nga di na to masabtan. Pero may gala kay napansin nato kay baluta nga kini ang giingon sa Ginoo para sa atong kinabuhi, then let's just do it. Let's just obey. Amen? His word. Nga naman may gala, ang gusto sa Ginoo sa atong may igsoon, nga bisan sa mga butang nga di nato masabtan diha sa iyaha, atong ipakita, gusto makita sa Ginoo ba no? Sa atong kinabuhi, nga gina-honor nato siya. Amen? If you learn to honor God with your trust, with your faith and obedience, may gala, then the Lord will bless you. Daghag mga story di sa Bible may gala nga gipabuhat ang Ginoo nga wa nasabtan sa mga tao. Tagaanta mo isa ka example, katong mga Israel mga igala nga gisugo sa Ginoo para ilahang mapildi, no? Ilang maatake, mapatay nila, mapildi nila katong mga tao dito sa Jericho. You know what? Ang gisugo sa Ginoo sa ilaha nga mulibot sila sa syudad sa Jericho. Kausa sa isa ka adlaw, on the 7th day, ilang libuton ang Jericho. Kapito kahigayon mga igsoon. O ang gingon sa Ginoo, pag inyuhan ng buhaton og sundon, ang mga pader sa Jericho, mga tumpag siya. And so they did. Og sa diha nga gisunod nila, ang gingon sa Ginoo may gala, nakakita sila og milagro. Ningdaog sila. Another example may gala sa 2 Kings chapter number 5. Kato si Naaman, nga naay sakit nga leprosy. Naay usa ka babaeng bata may igsoon nga nagsulti siya nga nakoy nailhan nga propeta. Siya ang makatabang sa imuha nga moayo siya sa imuhang ketong nimo. Adto sa iya ha. So si Naaman may igsoon, niadto siya dito kay Prophet Elisha. Unya may igsoon, kay bala mo unsay ka nang giingon ni Prophet Elisha? Ang giingon ni Prophet Elisha may gala adto dito sa Jordan River. Ituslob ang imuhang lawas dito, kapito ka panahon, unya ikaw maayo og malimpyo ka og maayo ka gikan sa imong sakit nga leprosy. At first mga igsoon, wala nagustuhan ni Naaman ang giingon sa prophet. Kaya nga naman, daghan kay mga nindot nga mga suba nga pwede mga igsoon adtuan niya, pero nganong Jordan River ang gipili ni Elisha. Nga ang Jordan River may gala mao na sa mga pinakahugaw nga suba sa ilang panahon, ang Jordan River. Unya kato si Naaman may gala usa to siya kabantugan og ilado nga tao.
naay posisyon, ruler. Unya dito paliguon mga igsoon sa Ginoo sa Jordan River. At first mga igsoon ning balibad siya, dili kinunta siya gusto, pero naay nagsulti siya, tuana na lang, sundan na lang kung sa giingon sa propeta. Kay kung mao na makaayo sa imuha, buhatan na lang. And so he did. Ning adto siya sa Jordan River, and then iyahang liligo ang iyang lawas, no? Gituslob niya iyang lawas may sa Jordan River, kapito nga higayon. O tinuod ang gisulti mga higala ni Elisha. Nga, kung iyang ituslob ang iyang lawas dito sa Jordan River, maayo siya. Kay gituman niya, naayo siya. Naay panalangin, basta imuhang sundon ang pulong sa Diyos. Naay panalangin nga makita nimo diya sa imong kinabuhi, basta tumano nimo ang mga kasuguan sa Ginoo. Amen. You know why? God will bless those who will obey Him, because those who obey Him and who obey His word are those people who love Him. Nganong panalanginan sa Ginoo mga igsoon? Ang katong mga Kristohanon nga gasunod sa iyaha, sa iyang pulong, kay nakita sa Ginoo mao ni ang mga tao nga nahigugma sa kuha. Og tungod sa gugma nga imong gipakita sa Ginoo, panalanginan kaniya mga higala. Amen? Kay gipakita nimo diya sa imong kinabuhi nga una gyud, importante gyud ang Ginoo, ang pinaka-importante, ang mas importante diya sa imong kinabuhi kaysa uban nga mga butang. Amen? Mao ba ni Kristo, if you love me, keep my commandments. And unsang may mahitabo, if you keep His commandments, there will be blessings. Kinsa din sa inyo gusto ka panalanginan sa Ginoo? If we really want the blessings of God in our life, then we must learn to obey Him. We must learn to trust Him. Even though we cannot comprehend, even though mga igsoon, we cannot read the mind of the Lord. Salig lang giapunta sa Ginoo. Sunod lang giapunta sa iyang mga pulong. Amen? You know why you miss so much of God's blessings in your life? Tungod kay wala ka nakakaton nga musalig sa Ginoo o musunod sa iyang pulong. Many times in our life, may gala, ang atuang kanang gusto, ang atuang ginasunod. Ang atuang kanang naasa unsay maayos sa atong hunahuna, ang atuang ginasunod. Ang kanang unsay maayos sa atuang paminaw, ang atuang ginasunod. Even though we know may gala nga unsang nasa atong hunahuna o nasa atong kasing-kasing, may igsoon, kay contradiction siya sa pulong sa Ginoo. Amen? Di jud ka makakitag panalangin na may gala. Kay sa atong nasaksihan maigsoon dinhi sa Lucas kapitulo 5, si Pedro nakatilaw lag panalangin sa Ginoo maigsoon sa diha nga mi-obey siya sa pulong sa Ginoo. So nga akong isulti para sa inyong tanan diri, if you really want to be blessed by the Lord, just obey Him. Just obey Him. Amen? Don't be tempted mga igsoon to follow your ways. Don't be tempted mga higala to follow other people's principle. You must follow the word of God in your life and you will see the blessings of God. Amen. Yan lahi ba yung panalangin mga higala? Kaya ang panalangin ba no? Ang tinuod nga panalangin mga isa no, wala ni siya mga akwan. Wala ni siya kauban mga higala. Wala ni siya kauban nga sorrow, wala ni siya kauban nga kaning kasakit, kaguol, walay mga ingunani mga igsoon. Ang tinuod nga panalangin mga higala maghatag sa imuhag kalipay sa kinabuhi. That's what the Bible says in Proverbs chapter 10 verse number 22. The blessing of the Lord, it maketh rich and He added no sorrow with it. How many people mga higala, yes, nasa sila trabaho pero dili sila happy. They have money pero dili sila mga igsoon happy. They have luxury cars. They have a nice house. I mean, my son, they have everything in their life. Dahil sila gusto palito, mapalit nila, pero dili sila happy. Ganun man may gala. Kanang butang nga nasa imuha nga, pero dili ka malipayon, dili na siya panalangin. Ang tinuod nga panalangin, walay halo nga sorrow. Amen. Na yung mga ubang mga igsoon, nasa sila mga butang, pero makita niyo silang kinabuhi, dili sila mga igsoon, happy.
Happy ba ka karon bisag na kay trabaho? Happy ba ka karon bisag na kay sweldo? Happy ba ka karon may bisag na kay negosyo? Happy ba ka karon bisag na kay pamilya? Happy ba ka karon bisag minyo na ka? Happy ba ka karon sa imong kinabuhi may kung dili ka happy, it means dili na blessing. Amen. Base may gasupak ka sa mando sa Ginoo. You know what, na yung mga tao karon may nga ilang gina-after lang sa ilang kinabuhi mga igsoon, material things, money, wealth, mao lang ang gina-after nila sa ilang kinabuhi nila. Life is more than just those things mga igsoon. Life is more than just work, life is more than just money, life is not just about accumulating things in your life mga here in this world. Amen. You have to have a relationship with God. And in your life, you must learn to trust God and obey Him. And only then, dihan nimo makita o ma-experience ang tinuod nga panalangin. Ganun na yung mga Kristiyano, dili sila malipayon mga igsoon. They're not even contented with what they have. Nga naman. Because mga igsoon, wala sila maayo nga relasyon diya sa Ginoo. Wala sila isalig sa Ginoo. Wala sila ga-obey sa Ginoo. They're just following their path. They're just following their, you know what, ang say gusto nila ng buhaton silang kinabuhi, but they're not following the will of the Lord. You really want to know the will of the Lord? The will of the Lord is found in the Word of God. Now, dini, klaro kayo, detailed kayo mga igsoon, masabtan nimo unsay kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. And kung gusto ka panalangin sa email, you have to know what the Bible says. You have to know what God says to your life. And then, as you know, sa diyang ikaw mahibalo na, kinahanglan mo siya sundon. Kaya ang condition sa Ginoo, mahigala paminaw. Ang condition sa Ginoo, ikaw makakitag panalangin pag sundon nimo ako ang pulong. Amen. Ang ako pangutan na mahigala, naka-experience sa bakag-abundance sa mong kinabuhi. Ha? Unya, ang ako namin, abundance is not just money. May mga tao, kung maghiskot ka ng abundance, kwarta lang ang ilahang nasa unahuna mga higala. May mga uban, abunda sila kwarta, pero dili sila abunda mga higala sa kalipay, dili sila abunda sa kalinaw. Amen. Dili sila abunda sa maing panglawas. Dahil kwarta pero masakiton. Amen. Daghan kayo panalangin ang Ginoo mga igsoon, di lang kwarta. Do you think malipay ka may gala bisag nakay kwarta nya nakay sakit? Dili malipay ka may gala bisag nakay kwarta nya makita nimo di na namayon mo sakit? Di ka malipay. Dihan mo masulting, mas milyon pa nimo siguro nga may kaglawas kaysa na kay kwarta. Because life is not just about money. And people are aftering money. People are always pursuing money. People are always seeking money. Tanawan niyo si Peter mga igsoon, no? Tanawa. Kanusa niya gibiyaan mga higala ang iyahang panginabuhi. Sa diha nga nakaharvest sila daghan kay isda. Kay balo ba mo, lisod kay paminaw. Dali ang pagsunod sa Ginoo pag wala kay nakuha na, kapag wala kay mayong kita, wala kay mayong sildo. Amen. Pero lisod kayo i-give up nimo imong profession, lisod kayo nga i-give up nimo imong trabaho, lisod kayo nga i-give up nimo mahigala ang kwarta para kang Kristo kung maayo ang dagan sa imong negosyo. Tinuod ba? Nga naman, na yung mga uban, mas piliw nila ang kwarta kaysa Ginoo. Pwede na guntang nga sa wala pa na harvest may gala wala pa naka-harvest og daghan nga isda silang Peter, diha gisultian ni Kristo si Peter nga sunod mo na ako. Pero wala. Gihulat sa Ginoo may gala hangtod, gipakitaan sila gahom sa Ginoo milagro sa Ginoo. Gitagaan sila abunda kayo nga harvest of fishes mga igsoon. Diha pa gisulayan sa Ginoo ang commitment, ang dedication, ang devotion ni Peter may gala. Kung kinsa ang mas piliyon niya sa iyang kinabuhi, ang iyang kwarta, ang panginabuhi, ang negosyo, o si Kristo. Amen. You know why? Nga nung daghan kay mga Kristiyano, wala nagrasyahan o gipanalanginan sa Ginoo,
Kay nakita o kay balo ang Ginoo maygala nga kung ikaw panalanginan sa Ginoo imo ang trabaho, unya tawagon kanya nga sunod ka saya, mas pilion gyapon nimo ang kwarta kaysa sa Ginoo. Amen. Si Peter, grabe ka dedicated oy. Tanawa ra niyo atong gibasa Lucas chapter number 5. Verse number 9, na-astonish gani sila. Natingala sila. Verse 9, for he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. Kay grabe ka daghan. So daghan silang na-harvest, dako ang kita. Ani? Amen? Mga fisherman ba ni sila? Unya tanan na verse number 10. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Gibiyaan nila tanan. Ingunani ba ang klase ng Kristo na may gala? Are you willing to left everything just to follow the Lord in your life? Asa ba ka mas committed sa imong trabaho sa Ginoo? You know what? Ang mga Kristiyano nga committed sa Ginoo, maoy panalanginan pag-ayo sa Ginoo. Busa ka na imong trabaho, panalangin na, pero ayaw na himo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Grabe ang uban. Diyos ang trabaho nila. Hastang adlaw Domingo, manabaho, di magsimba. Sundan ninyo ang Ginoo, mga igsoon. Naniuha makakagpanalanginan ka sa Ginoo. Nganong manabaho man tag adlaw ng ating simba nato. Hello! Si Peter, gibiyaan niya. Gibiyaan ba? Kung sa gibiyaan niya, tanan gibiyaan niya. Amen. Ano man? Gibutang ni Peter ang iyang faith sa Ginoo dili sa katong iyang trabaho. Asa nimo ginabutang imong pagtuon nimo magison? Asa nimo ginabutang imong pagsalig nimo? Karon ba sa imong kinabuhi ba? Pwede ka mag-anis ug sulti karong hapon may gala, asa nimo ginabutang ang imong pagsalig nimo? Sa Ginoo o diha sa imong trabaho? Sa Ginoo, sa imong kaugalingon, sa Ginoo sa ubang mga tao. Nganong gibiyaan nila may gala bisag daghan sila harvest? Kay ang ilang faith nila nasa Ginoo. So when Jesus said to Peter, from now on, you will catch men. Immediately, he left all. They forsook all and they followed him. Yan naman, naadri ang source. Kaning naadri sa to, resources lang ni. Ang source na ra, siya ang naghatag, siya ang giver. Sundo nato ni. Kay sigurado, kung sundo natong Ginoo, we will never lack anything. Na-supply kanunay. Kaya naman, ang provider, ang giver, ang source sa kinabuhi, mga igsoon, na siya, kauban nato, ug siya ang nagsugo sa ato. Kamusunod na sa iyahan. Grabe ka, hanga-hanga ng Kristohano may galang. Kalam itong taas na yung profession, tako na kayo sweldo, unya, give up niya para lang sa Ginoo. Amen? Kuyaw kayo na nga pagtuon ng yung nana, daghang mga, William Carey, kana sila. Silang David Livingstone, grabe na sila, mga dato kayo na sila may gala, pero tanawan yung mga igsoon ba, no? Sa diha nga sila nakabantay, nga sila gitawagan sila sa Ginoo, gisunod nila ang Ginoo. Amen? Na ang punto na ko diri maigsoon ingon ani, dili but ipasabot nga kamutanan magpastor mo, mag full time mo may gala ingon na dili but ipasabot ana. Pero maigsoon diha sa imong kinabuhi, ipakita nimo nga ang Dios nimo si Kristo gyud, ang Ginoo nimo si Kristo gyud, siya gyud ang imuhang sundon, ang mas pilion nimo ug ang tagaan nimo mas labaw nga importansya diha sa imong kinabuhi kaysa sa imong mga trabaho nimo o sa awan nga ginabuhat nimo. Amen. Kay di jud ka kitag panalangin. Kasi kag pangadik panalanginan ka. Pero nabay abundan ni abot sa imo, nabay abundant blessing ni abot sa imong kinabuhi karon? Maybe because you fail to trust Him and to obey Him. Kani man ang problema sa kasagaran sa mga Kristohanon, kulang sila salig sa Ginoo. Mao na may gala paminaw bisag unsa na buhaton nila, kung unsay mabutang silang una mao na ilang buhaton nila may igsoon. Even mga gala bisan pa ang ilang mga action nga ginabuhat may igsoon, it will take them away from God. Bisan pa ang ilang
action nga buhaton, mo'y magpalayo sila sa Ginoo. Hala, basta makakwarta lang ko. Basta makasurvive lang ko. Buhaton ako ni. Wa sila'y salig sa Ginoo. Nga naman, mas gipili nila, gikambyo nila, gipili nila mga igsoon ang butang kaysa sa Ginoo. Amen? Klaro kayo sa itong gibasa, oh. Abundant fishes, grabe, daghan na kayo. Puno kayang ilang bangka mga igsoon o isda. Nanawag pa sila glayan nga kauban para dito ibutang ang uban ng mga isda na puno pod. Wapo ang kita atong mga igsoon. Pero tanawa, gipakita nila, mas gipili nila ang Ginoo, mas importante ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Gisunod nila ang Ginoo. Dili sila sa kwarta. Amen. Ang uban manggon nga mga tao mahigala, gatuo manggon nga di sila mabuhi. Buhion gid din tawon ka mahigala. Kung ang Ginoo naay katuyuan sa imong kinabuhi di sa kalibutan, kung di pa na nimo oras mahigala, di gyud na tugtan sa Ginoo nga ikaw mamatay ka mahigala. Sultihan ta mahigala. Ang Kristohanon bitaw no, ang anak sa Ginoo nga gasalig sa iya, gasunod sa iya mahigala, dili gyud na gutuman. Tanaw niyo si David. What did David say? David said, I have been young, and now I'm old, yet I have never seen the righteous forsaken nor begging bread. Ang gingon ni David, ako, gikan ako sa pagkabatanon, karon tiguwang nako, wa jud ko kakita nga naay anak sa Dios nga gisalikway niya og ng limos. Kay pag anak sa Ginoo, at timanon gina niya. Amen. Amen. Where God guides, He provides. Amen. Ang Diyos bihay galid sa atong kinabuhi. Naa siya'y plano sa atong kinabuhi. Naa siya'y gusto mahigala nga ihatag sa atong kinabuhi. Dinita gusto dalhon sa Ginoo mahigala. So dili man nato mga igsoon makita, mabasa mga igsoon ang unsay buhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, but we must learn to trust our Lord and to obey Him. Just follow Him. Amen. Magbasa na lang ito mga verse may gala. Yabi niyo mga Biblia rago do. Tanawan niyo in Isaiah chapter 1 verse 19. Isaiah 1:19. Ang pulong sa Dios nagingon din sa ato may gala in Isaiah chapter 1 in verse number 19. Nindot ni. Nagingon din ang pulong sa Dios in Isaiah chapter 1 in verse number 19. If ye be willing and unsa obedient. Nakita ninyo? Musa giyon sa pulong sa Dios, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Kaya bulo ba mo kung unsa lay gusto sa mga Kristohanon diha, kanang second part lang sa verse 19. Ang gusto mga higala sa mga Kristohanon kana lang second part diha. Ye shall eat the good of the land. Pero dili sila gusto anang first part sa verse 19, kanang giingon sa Ginoo, if you are willing and obedient. How can you eat the good of the land if you're not willing and obedient? Dapat willing ka. Willing ka. Willing ka musunod sa Ginoo. Willing ka mo obey sa iya. Next, Psalms 128 verse 1 and 2. Psalms 128 verse 1 and second to the last verse. Psalms 128 verse 1 and 2. Ang pulong sa Dios aging di sa ato mga igsoon. Unsay pinakauna nga pulong diha? Bulahan. Sa English, blessed. Blessed is what? Blessed is everyone that feareth the Lord. Tanong sunod do? That walketh in His ways. Kinsang bulahan? Bulahan ang katong galakaw sa iyang mga dalan. Kaya kung ikaw galakaw ka sa mga dalan diya sa Ginoo mga igsoon, tanaw na in verse number 2, for thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shall thou be, and it shall be well with thee. Kanindot sa bersikulo. Amen?
Na yung mga uban mga iso, wag yun nila na-enjoy ang ilahang labor nila. Gano man, walay surplus. Walay sobra. Igo ra gibayad. Kapoy nang manabaho ka nga way mabilin sa imuha ba? Tinood ba? Igo ra nimo gibayad in taon. Igo ra pang palit. Wagi sobra. Wagi nabilin. Bisag pang savings. Wagyod. Ngano man, tanawa. Kasagaran mga igsoon, tanawa kung honest ka. Kung honest ka, wa ni mo ni gibuhat ang verse 1 ba? Wa ka galakaw sa iyang mga dalan. Ay, kung ginag na makak ang ginuanin. Kay gingon sa Ginoo, bulahan kuno itong mga nagalakaw diya sa iyang dalan may gala. Ngano man, they will eat. Verse number 2. They will eat the labor of your hands. Ma-enjoy nimo ang imuhang gipanghaguan nimo. Amen? Kaya bulo mo nga ni mauban nga mga tao, may galang mga trabahante, ning undag trabaho, kay dili igo ang ilang sweldo. Mo na nangitag lahi nga trabaho nga mas dako-dako ang sweldo. Ngano man ang pangarap sa mga tao may gala nga unta ma-enjoy pununta nila ilahang gihaguan oy. Kay balo mo unsay sekreto para ma-enjoy nimo imong labor nimo? Paglakaw sa iyang mga dalan. Maunay sekreto di na yun. Wala sa trabaho, wala sa kumpanya, wala sa imong kamot maigsoon. Ang panalangin nasa Ginoo. Siya ang blesser, siya ang giver. Amen. Nasa iyang kamot. Ang harvest, mga igsoon, nasa imong obedience nimo. Nasabtan ninyo? Mo na kasigag panginabuhi, kasigag panabaho diya, wa gyud kanang nabilin diya sa imong mga igsoon tungod kay wa ka galakaw sa iyang dalan. Last verse. Amen ba? Kay diri sa atong gibasa na to, Lucas Kapitulo 5, sobra man kayo to be. Sobra sa ilang regular nga kitaan. Imagine na puno hapit na malunod ang ilang bangka sa kadaghang isda. Amen? Imagine na mga igsoon. Last verse, Psalm 75 mo, kinala masabta ninyo. Psalm 75. Last verse. Psalm 75 verse 6 and 7. Nana mo? Abrihin ninyo yung mga Biblia ron, kamo mismo makakita mga igsoon. Psalm 75 verse 6 na magsugod basa. Unsay gingon sa pulong sa Dios, for promotion cometh neither from the east nor from the west nor from the south, but God is the judge. Amen. He putteth down one and setteth up another. Pwede mangutana kinsay ga-promote? Kinsay mo promote? Ang Diyos. God's word says, for promotion cometh neither from the east nor the west nor from the south, but God is the judge. Ang Diyos. Bisag pakita ka pang tao dira sa inyong trabaho, magpahimuot ka pa sa imong manager o sa imong amo dira sa labaw ninyo dahil may gala paminaw. Kung dili tarong imong kasing-kasing, kung gasupak ka sa kabubuton sa Ginoo, kung galakaw kag dalan nimo, dili maong dalan sa Ginoo may gala, no matter what you do in your life, dili ka i-promote sa Ginoo. Ang Diyos ang naga-promote, klaro kayo? Sige sa Ginoo may gala, sa pulong sa Diyos, versikulo 7, ang Diyos mao ang maghukom. Siya ang nagapaubos, siya ang nagapataas.
Muna na yung mga tao karon, taas sila karon. Hulat lang. Ubos na. Ipaubos sa Ginoo. Kada mga ubos karon, unya tarog kasing-kasing, faithful sa Ginoo, obedient sa Ginoo, gasalig sa Ginoo, gasunod sa Ginoo. Kanang siya karon nga nada sa ubos, moabot pa na ipataas na siya sa Ginoo. Kay siya ang naga-promote ug siya pod ang naga-demote. Amen. Grabe yung ubang na matrabahante ba na nabaho sila, pa-please gid sila sa ilang manager ba? Kugihan kayo ba pag naang manager ba? Isa lang katawagan, abtik kay dalunggan. Sir, unsa man sir? Pa-please gyud para i-promote. Men pleaser. Don't be a men pleaser, be a God pleaser. Amen. Bisag unsa man pa nimo pakitang tao di mahigala sa trabaho nimo. Pag dili ka tarong o kasing-kasing at tubangan sa Ginoo, wa ka gasunod sa iyang mga dalan niya may di jud ka i-promote sa Ginoo. Amen. Mao gyapon ka. Kadugay, kapuya na kasi mong trabaho nimo. Ngano man, ang demand sa imuhang mga kuan nimo mahigala, ay grabe ang demand sa kalibutan, no? Di ba? Ka-remember ka? Tuwa pa kay trabaho? Di ba, no? Okay ra sa imo kani mga ginagmay, makapalit ka kani mga ginagmay, mga baratohon lang, satisfy na konti. Pag na kay trabaho unsa man, ang demand sa imong kinabay mo taas pod. Mo na mga pamaliton nimo mahigala mo increase pod dili ba? So naay demand maigsoon, so yun na. Pero kay balo ka mahigala paminaw. Pag ikaw masinupakon ka diha sa kabubuton sa Ginoo sa pulong sa Dios mahigala, ay nako, ma-overtaken jud ka mahigala, ma-overwhelm ka sa mga demand sa kinabuhi. Dili igo ang imuhang kwarta mga igsoon. Matagbo ang imuhang mga panginahanglan nimo. Amen. Muna sa kinabuhi, kinahanglan atay tarong nga motibo. Amen. Pwede matangano ba gyud? Ngay ikaw trabaho ka dira. Are you there to please God or are you there to please your manager? Are you there to please your principal? Are you there to please your unsana? Nga mga ubang nga mga tao? Or are you there to please God? Kung paminaw, kung mao na ang imong katuyuan di mahigala, then you will trust Him and obey Him even na kada sa gawas. Amen ba? Mao na ang pulong sa Dios karong hapon. Just trust God and obey Him even if it sounds illogical. Sabtan ninyo mga igsoon? So resolve na ba ta karong hapon nga mo salig sa Ginoo, mo obey sa iya? Willing ba ka karon? Sunod ka sa Ginoo. Will you be a good Christian? Bisag asa sa imong trabaho, sa school, bisag asa mga igsoon. Will you obey Him? Obey Him and follow Him. And there will be blessings. Amen? Duka itong mga ulip yung itong mga mata. Hinomdumin ninyo ang Ginoo ang nagapataas, siya ang nagapaubos. Kaya ang promotion, panag-iya sa Ginoo. Ayaw pag-after og promotion, oy. Ayaw pag-after mga higala. Ana, ang Ginoo ray bahala, ana. Leave it to the Lord. Just be faithful to Him. Show it to your life that you trust Him and prove it by your obedience. Mauna dapat nga imuhang asikasuhon ang imuhang faith sa Ginoo o ang imuhang obedience. Ayaw pag-after nang i-promote ka, makakuan kag trabaho, tanan sa kamot sa Ginoo. Kung makitaan sa Dios nga ikaw nagsalig sa iya, nag-obey ka sa iya, nagmatinudanon ka sa iya, igsoon moabot lang gyud na ang panalangin sa imong kinabuhi. Ang Dios ang bahala anang panalangin. Ayaw na kabalak di nimo na kabalakan kay balo ang Ginoo kanus-an niya na ihatag sa imuha. Just leave it to the Lord and learn to trust Him and obey Him. Father in heaven, salamat Ginoo sa mensahe, sa imong pulong, sa encouragement, sa challenge nga gihatag nimo sa imong makatawhan, Lord God, to trust You and to obey You. Lord God, it seems hard ni sa uban nga mga Kristohanon. They're having a hard time, Lord God, in their life nga mosalig sa imuha ug mo sunod sa imong pulong, Lord, pero mauni ang imuhang requirements sa blessing, mauni ang imuhang
requirement Ginoo, ang duty gihatag nimo para sa amoa. And there's a reason why you want us to trust you and to obey you, because it will honor you, it will pleases you, and it will glorify you. Father, I pray nga ang imong makatawhan diri, Lord, makakaton sila ug willing sila maging obedient, maging submissive, mo follow, mutuo sa imuha, musalig ug musunod sa imuha, Ginoong Dios. Lord, if there's areas sa ilang kinabuhi, Lord God, nga dili, Ginoo, sila faithful o gadoubt sila, Lord, tabangi sila, Ginoo, and help them, Lord God, to be committed, to be dedicated and devoted to follow you, to trust you, and to obey you. Move the invitation today, Father. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan mga higala, with your eyes closed, pabilin lang sa pagduko sa iyong ulo gihapon, ayaw pagtanaw, just examine your life, check it mga igsoon, kung ikaw sa imong kinabuhi, naglakaw ka ba diha sa mga dalan sa Ginoo? Nagsalig ba ka sa Ginoo? Pero hinahinay tubagan na ha? Basin dali lang kay kamutubagan na maigsoon nga nagsalig ka sa Ginoo. Kay questionon man ang imong obedience dira. Nagmatinumanon ba ka sa Ginoo? Faithful ba ka? Diha man ginatanawon sa Ginoo. Mao man ginay ko agbase sa Ginoo. You know, it's very easy to say that you trust God. Ay, dali la kay ilitok oy ngagasalig ka Ginoo. Pero makita na may gala how obedient you are, how faithful you are to Him. So kung nakita nimo may gala dili ka obedient sa iya ha, then you're not really trusting Him. O diha ka na fail mga higsoon. And maybe that's the reason why God did not pour out His blessings on your life. Nga naman, na-fail ka sa area of trust and obedience. Hebrews 11:6 says, But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Tanawa ang imuhang Christian life karon. Kung ikaw nagsalig bagyud ka sa Dios o nagmasinugtanon bagyud ka sa Ginoo. I will give you the opportunity to deal with that issue on your life. Pwede ka mulanhi sa altar o pwede ka makiistorya sa Ginoo mahigala. Make things right with God today. And kung kulang ka pa sa imuhang pagsalig sa Dios, make it right. Be committed to obey Him. You can trust the Lord mga higala sa imong kinabuhi. He will never fail you. He will never fail you. He will never fail His promise on you. Basta ikaw magsalig ka sa iya.